We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Kapin 14 million pesos nga kantidad sa shabu, naharang sa checkpoint sa Davao City. 37 ka personay sa Davao City PSSO, gitanggal. Cagayan de Oro City Water District, gi-take over na sa luwa. Ito ang GMA Regional TV. One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatun namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay 17, Cagayan de Oro City. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Opisyal na nga gideklara sa pag-asa ang pagsugod sa ting-ulan. Busa nagkariya na ang pagpangandam sa managlahing lugar sa Mindanao, ilabi na sa posibleng epekto sa La Nina. Ari ang report ni Jess Tony Humamil. Human sa pipila ka bulan kapag antos sa epekto sa kainit sa panahon. Nag-uol na sab karon ang mga mag-uuma sa General Santos City sa posibleng epekto sa La Nina nga halapad nga pagbaha sama ni Nanay Elena. Magluo siya kung di namon mapahubsan, magluo ang palay. Malata ang palay pa. Si Kuya Junjun, naghimo na og agianan sa tubig sa ilang humayan sa Barangay Ladol sa Alabel, Sarangani. Kanal lang sila kay og di mo kanal di. Para sa ani ba ulanan. Wala ano kan daot pa ni. Sumala sa Municipal Agriculture's Office Alabel sagad ginabaha matag mukusog ang ulan ang Barangay Ladol, Kawas, Poblasyon ug Alegria. Busa karon pa lang ilan ang ginaawhag ang mga mag-uuma nga mag-apply na sa Philippine Crop Insurance aron dunay makuha kung madanyos ang ilang mga tanom gumikan sa kalamidad. Diyan po talaga ang mga flood-prone areas, sir. Magpa-insure po tayo ng crops natin kasi open na po ang ating insurance under sa PCIC program natin. Kapag insured po ang ating crops, case of calamity or disaster is meron po tayong matatanggap na insurance. Adlong Miyerkules, opisyal lang gideklara sa pag-asa ang pagsugod sa rainy season. Sa pakighinabi sa Jeremy Super Radio Jansan sa Office of Civil Defense Region 12, pipilasab ka mga lugar sa Sorsogon ang identified flood-prone areas sa ilang hazard map. Lakip ni ini ang mga lugar sa Pikit, Kabakan, Carmen, Alyosan, Matalam, Tulunan, Mlang ug Pigkawayan sa Cotabato Province ug pipila pa ka mga lugar sa Sorsogon Region. Giabisuhan na sab sa OCD ang mga LGU sa paghanay sa mga ayuda, rescuers sa guban pa panahon sa emerhensiya. Nag-abiso sab ang pag-asa Jansan sa posibleng mga pagdahili sa yuta. Sanglit pipila ka bulan nga uga ang yuta gumikan sa El Nino. Gipaigmat sab nila ang mga namuyo sa mga bakilirong dapit. Pag uga manggod ang yuta, mas brittle siya, mas dugmok. Unya pag maulanan na siya, dali ra siya mo kuan. Humok dayon mo landslide ang resulta. Sa Cagayan de Oro City, usa ka routine inspection and accounting of search and rescue equipments ang gipahigayon sa Police Regional Office 10 isip pagpangandam sa mga posibleng epekto sa pag-ulan. Usa sab kuno kini ka pamaagi sa ahensya aron makita ang kakulangon sa ilang mga ekipo. Una pa man moabot ang bisan unsang emerhensiya. Nagpakita ka na sa buhatan sa Pro-10 na we are very much capable to conduct search and rescue and retrieval operation ilabi na during mga disasters. Kauban si Bong Vicencio ug Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Wala na'y bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility apan dunay weather systems nga nakaapekto sa nasod. Samtang localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Sa pagsugod sa rainy season sa nasod, kamatikdan ang pagpatigbabaw sa duha ka weather system sa nasod nga mao ang frontal system ug southwest monsoon nga makaapekto sa panahon sa Luzon. Samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa Zamboanga Peninsula
Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Socsargen. Dunay masinating kusog nga ulan, busa mahimong alerto sa mga posibleng pagbaha o landslide. Mukabat sa kapin 14 million pesos nga kantidad sa gituwang shabu ang pakyas nga makalusot human naharang sa AFP-PNP checkpoint sa Barangay Lacson, Davao City. Ano ang report ni Argil Relator? Gilayong gihiling sa personahe sa Explosive and Ordnance Division sa Davao City Police Office kining usa ka box sa sapatos sa Davao Bukidnon Highway Miyerkules sa hapon. Dihang giukab din hinasayran ang mga sako-sakong gituwang shabu nga sulod sa maong karton. Dihang gitimbang miabot sa 900 grams ang maong illegal nga droga nga mokabat matud pa sa 14.4 million pesos ang kantidad. Sumala sa kapulisan ang maong box sa sapatos gikan sa usa ka lalaking pasahero nga sakay sa usa ka bus padulong Davao City. Isip kabahin sa naandang pamaagi sa inspeksyon sa mga pasahero sa pampublikong transportasyon sa AFP-PNP checkpoint sa Barangay Lacson, Kalinan District, Davao City. Gipanaog ang mga pasahero sa bus, lakip ang lalaki. Apan una pa man makaagi sa inspeksyon ang dalang gamit sa lalaki, nagdali-dali matud pa kini nga miadto sa likod nga bahin sa bus. Dinhi gigisian sa lalaki ang iyang dalang dako nga box o gikuha ang box sa sapatos sulod niini o gilabay sa likod sa bus. Nakuyawan matud pa ang mga pasahero kay basin eksplosibo ang gilabay. Gilayong midagan ang lalaki sa wala na matinong direksyon. Kaning bus manggikan siya sa Cagayan. And then ang kaning nagdala sa shabu is from nagsakay siya sa Bukidnon area. Sa karon, ana-ana sa kapulisan ay na-recover nga mga droga. Samtang parayon pa ang investigasyon sa mga otoridad ug ang pagpangita sa misibat nga suspect. Atong paningkamutan nga ma-locate tong maong nagdala sa shabu ma'am. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Local Water Utilities Administration Kunlua nakigtagbo na sa LGU ug mga opisyales sa Cagayan de Oro City Water District alang sa ilang pag-intervene sa problema sa water district sa syudad. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang pipila ka adlaw nga hungihong nga pag-take over sa Local Water Utilities Administration Kunlua sa Cagayan de Oro City Water District. Formal na kining nakigtagbo sa mga opisyales sa Cagayan de Oro City LGU ug COWD adlaw Miyerkules. Sa sulat nga gipadala sa luwa sa COWD, gipadangat niini nga sila una ang magdumala sa COWD sulod sa 6 ka bulan. Magbutang sab ang luwa ug interim board of directors ug interim general manager samtang epektibo pa ang full intervention sa luwa. Sumala ni interim general manager Fermin Harales nga igo lang kuno sila mituman sa legal orders. Ang pulisya gusto nato is to return back to normalcy para sa water district. Kunya gusto nato nga we will be known maibawan sa taga-Cagayan de Oro that we will just be implementing lawful orders. Apan dakong supak ang kasamtangang board of directors sa COWD ug general manager niini. Bantay sarado sab sa kapulisan ang palibot sa COWD. We do not recognize and we do not acknowledge any intervention or any takeover because the fact is very clear that we have not committed any violations as prescribed under the provisions of Presidential Decree 198 and its IRR. I will follow the existing board kay basing tawagan ma-charge ako og dereliction of duty, abandonment, no? Hinuon padayon kuno gihapon ang operasyon sa COWD ug abli gihapon ang ilang buhatan alang sa mga transaksyon sa mga konsumante. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Kapin 30 ka mga personal sa Public Safety and Security Office ang gipang tanggal sa trabaho human nagpositibo sa illegal nga droga. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ang mga gipananggal nga mga personahe, mga job order workers nga sagad na assign sa Civil Security Unit. 37
ka personahe sa Public Safety and Security Office sa Davao City nga pulos mga job order workers ang nagpositibo sa illegal nga droga. Kini ang gikumpirma sa GMA Regional TV 1 Mindanao ni Davao City Anti-Drug Abuse Council o CADAC Action Officer Jafar Marhum Salik. Ang mga nagpositibo kadaghanan na-assign sa Civil Security Unit nga mao'y gatabang sa pagpatunhay sa kalinaw o kahapsay sa syudad. Gilusad ang random drug test pinaagi sa request ni PSSO Head Angel Sumagaysay. Ang unang hugna gilusad niadtong Mayo 3, samtang ang ikaduhang hugna gipahigayon niadtong May 13 sa Almendras Gym. Ang City Anti-Drug Abuse Council dunay programa alang sa mga nagpositibo sa illegal nga droga. We will enroll them in our drug rehabilitation program, but it's voluntary. So we cannot compel them talaga na they will enroll sa atuang drug rehabilitation program, but they are being monitored na rin because their names are forwarded to the implementing bodies also. Sumala sa CADAC, giangkon sab daw sa mga nagpositibo nga nagagamit sila og illegal nga droga. They are subject to confirmatory test, but meron kasing mga admission din mismo sa mga nag-positive. That's why ang ating mga department heads, it depends on them kung anong yung magiging decision nila doon sa mga nag-positive na personnel. But in our case, as the CADAC, we are just, kumbaga, facilitating their request. Sumala ni Sumagaysay, natanggal na sa trabaho ang mga nagpositibo. Iyaha matud pang girekomenda ang pag-terminate sa ilahang contract of service sa City Mayor's Office pinaagi sa Human Resource Office. Dili daw pwede nga dunay masagol nga nalambigit sa illegal sa ilahang hanay. Ilabi pa nga kabahin sila sa security cluster. Very frustrating. Ang isang sa gina-emphasize na ko din ha, kinang avoidance from illegal activity. Isa na din ha ang using illegal drugs. O giingon na po, inyo gi-violate ang contract nyo with the city government. No choice but to terminate it. Ang PSSO dunay 2,500 ka mga personahe mo nang sa kadaghan ipahigayon ang random drug testing by batch. Kini kabahin sa pagsiguro nga walay mga personahe o di ba ka empleyado sa lokal nga paggamhanan nga nalambigit sa illegal nga droga. Sara. Kay daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gilang giaksyonan sa Committee on Environment sa Barangay Council sa Los Amigos sa Davao City sa pakig-alayon sa City Engineer's Office ang problema sa baradong kanal sa Purok 8A sa maong barangay. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, ang pagbara sa ilang kanal mo resulta matud pa sa paglunop sa mga kabalayan labi na kung mubunok ang kusog nga ulan. Gidangop sa mga residente sa Purok 8A Barangay Los Amigos, Davao City ngadto sa chair sa Committee on Environment sa Barangay Council ang dugay na matud pa nilang problema sa baradong drainage canal sa maong lugar. Kung mag-ulan man gud og kusog, mulunop gayod padulong sa ilang mga balay tungod dili na kaagi ang tubig kay baga na kayo ang lapok sa kanal. Daulan ako jud maipiktuhan dire. Musulod pa gyud dire. Sa gabing dako magsige jud ko kuan sa panilhig oy kay daghan man jud kay tubig. Panang paingon sa sulod daghan mang residente ang ilang balay is dili makuan sa tubig. Pero ang agianan, ang basketbulan dito namang ulan magtapok. Nagpakitabang na ang maong komitiba ngadto sa City Engineer's Office o gi-inspeksyon na kini alang sa mga lakang aron masulbad ang problema. Wala ray usa ka semana, gilihok dayon kini pinaagi sa pagpadala og mga heavy equipment. Niadto ko kay Engineer Joey Felizarta, akong gipadayag didto ana man siya nga maglatay lang ka para ato ang buhatag aksyon. Giadtuan dayon dinhi gidalhan nila og kanang bakho og naapoy support ang katong truck nga ilang gidala dinhi sa City Engineer's Office. Gitrabaho na ang pagpalalom sa kanal aron nga diretso ang pagdagayday sa tubig paingon sa sapa.
Gani ang residente nga si Roldan, voluntaryo na ang gibungkag ang iyang tindahan aron nga makalot ang kanal sa ilang tugkaran. Gitanggalan na lang. Tinabangay ba? Lading iriya gini dire. Tapos pasalamat ni kang ma'am nga natugunan ang among kuan. Kay dinhi man gud nga cases na itabo nga dengue na, nagka-dengue na. Kay syempre stagnant ilahang mga awas sa matag adlaw. Dili sa pwede pasagdan. Pila ka tuig agwantag gid nila dinhi. Sara, dakong pasalamat sa mga residente sa Mount Purok sang sa gihimong aksyon na pahupay niini ang kabalaka sa mga residente kay lagino gideklara na sab sa pag-asa nga nagsugod na ang panahon sa ting-ulan. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Dili moubos sa 30 ka mga panimalay sa usa ka barangay sa Malaybalay City, Bukidnon ang nadamyos human nga miigo ang giingong buhawi sa maong lugar. Kapin gatos ka mga individual ang apektado. Ani ang report? Nangalangkat nga sin, nangatumbang kahoy ug nangatumbang kabalayan. Ingon ani ang sitwasyon sa Purok 2 Barangay Kapitan Angel, Malaybalay City, Bukidnon. Human kini gihapak og buhawi ang maong lugar. Sigon sa Malaybalay City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO nga miigo ang giingong buhawi pasado alas 6 sa gabi adlaw Miyerkules atol sa pagbunok sa ulan. Dali silang nagpadala o mga personay sa lugar ug didto nakita ang damyos nga hatod sa mong buhawi. Ulan-ulan siya, seasonal ulan, partial nasa localized thunderstorm, pero gabi mga 6-7 dito nibuto pa tong buhawi dito sa Kapitan Angel diya. Lisod mo respondehan kay brownout, kay nag-brownout dito, maybe siguro tungod kay balay na igo o wild ipaputol sa mosaiko. Sa tala sa LGU, miabot sa 32 ka mga panimalay ang nadamyo sa insidente. Usa ang totally damaged og 31 ang partially damaged. Miabot sab sa 152 ka mga individual ang apektado. Maayo na lamang kay walay nasamdan, nawala o namatay sa maong hitabo. Nga dili nimo mabantayan dito pa kay usually higher ground ba unta ng Kapitan Angel. Padayon ang damage assessment nga ginahimo sa LGU uban ng CSWD para sa mga hinanaling tabang sa mga apektado. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Marso karong tuiga, gipasirado ang Dao Falls nga kabahin sa Agimit Falls sa Sabal Island human nakitaan og taas nga E. coli content sa tubig apan asa gikan ang maong kontaminasyon. Atong sayron sa ikaduhang hugna sa RTV Presents ni Kent Abrigana. Human nasayran ang taas nga E. coli content sa tubig sa Hagimit ug Dao Falls. Dayon nga gisuta sa City Environment and Natural Resources Office Igacos, City Veterinary Office, City Planning Office ug City Engineers Office ang mga posibleng nga tinubdan sa maong kontaminasyon. Upon investigation, wala kay mga balay-balay o mga housing sa whole stretch sa riverine sa Hagimit. But we have found out nga sa upstream niya, sa different barangay, actually in barangay Tagbitanag and Likop, daghan og mga sources gud sa pollutant such as mga babuyan. Sa ilang inspeksyon ni adtong May 9, 7 ka mga babuyan ang ilang nakita nga anaaduol sa mga creek. Most of the backyard racers nato kay 99% sa ato ang mga swine racers diri mga backyard man nagyud sa duol sa mga creeks, no, nasa duol sa mga creeks so niya ang ilahang mga hugaw padulok yun sa creeks. Gani, sa 7 ka mga babuyan, usa lang ang adunay permit, samtang duha ang nahimutang sa residential zone. We have city ordinance, no, on livestock and poultry approved in kung dili ko magkamali 2018. Naigialaw nato nga magbuhi sila pero kailangan nga ila pong register ang ilahang mga backyard farms, no, para at least mo follow pod sila sa guidelines nga giset sa mga ordinance. Kauban ng Senro ug City Veterinary Office, gisuta sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang usa sa mga babuyan sa Barangay Gilon nga nalakip sa ilang listahan. Kung makita ninyo mga kapuso, no, kining hugaw sa usa ka piggery dinhi sa Barangay Gilon sa Samal Island. Nagadiretso lang siya padulong ni ining creek nga makita ninyo dito sa unahan. Posible matod pa mga kapuso nga kung mulan o kusog ang tanang hugaw ni ining piggery mo diretso sa water source sa Hagimit Falls.
Part po sa mo ang mga recommendations is magkuangod sila o mga septic tanks nila to prevent also possible contamination po. Since there is still a threat from African swine fever. Gani ang tagdumala dining usa ka baboyan sa barangay Tagbitan-Ag. Miingon nga aduna sila septic tank alang sa hugaw sa ilang mga baboy. Apan mula pa ang hugaw sa ilang septic tank kung mukusog ang ulan. Dili na siya mo, kung makita na to, dili na siya makaabot talaga sa pinakababa. Kay gitamna na mo siya og tangkong and plants. Tung kusog ang water, ang rainfall talaga, kanang kuan lang siya, mo awas lang siya. Sa karon, ginahanay pa sa Samal Island LGU ang pagpatuman og deadline sa hog raisers nga tumano ng ilang rekomendasyon kabahin sa mga hugaw nga nagaadto sa Hagimit Falls. Samtang, dunay pahinumdum ang City Veterinary Office sa hog raisers nga dili motuman sa balaod. Sa city ordinance na to, penalize po sila. Na corresponding penalty if they will not follow with the set deadline. Sa nagpadayong rehabilitation sa Hagimit ug Dao Falls, pipila ka mga establishmento nga kanhi naga-operate dool sa maong falls ang nagapangutana kung kanus aablihan og balik sa publiko ang maong tourist destination. Kana ang atong siron sa laing hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Subling mibahad ang Davao City Ancillary Services Unit kon aso nga ilang kumpiskahon ng mga baligya sa mga vendors sa Bangkeron Public Market kung dili imutuman sa 1/3, 2/3 policy sa syudad. Sumala sa aso nga ilaha kining istrikto nga ipatuman sugod karong Hunyo 1. Sumala pa ni Paul Bermejo, ang head sa ASO Davao, nga daan ang nagpasidaan ang buhatan kauban sa City Transport and Traffic Management Office sa vendors nga dili na magbaligya sa mga lugar sanglit nakaharang kini sa dalan. Dugang pa ni Bermejo nga lakip sa mga pangkumpiskahon ang paninda ug galing magpabiling mamaligya ang mga laray nga baligya sama sa lamas, prutas ug ubang produkto. Pagpasabot sa opisyal nga kinahanglang hawan ug maagian sa katawhan ug motorista ang kalsada. Una nang gireklamo ang lugar tungod sa kahuot ug kulgot nga dagan sa trapiko. Ana sa 18 ka magbanay ang apektado sa naitabong sunog sa Barangay Lizada, Davao City. Nanawagan og tabang ang mga apektadong residente sanglit wala gayud sila'y na bit-bit tungod sa kapaspas sa pagkanit sa kalayo. Ani ang report ni Argel, relator. Hoy, kurente! Nay kurente niya! Gilayong girespondihan sa kabomberuhan ang sunog ng miulbo sa Gutierrez Village, Barangay Lizada, Turil District, Davao City, ala 1:25 Miyerkules sa hapon. Tungod sa paspas nga pagkanit sa kalayo, dala sa kakusog sa hangin, ug daw ang duha ka mga building, diin usa niini, dunay upat ka boarding house. Partially damaged sab ang tulo ka mga buildings, diin usa niini, duna sa unong ka boarding house. Sa inisyal nga investigasyon sa Turil Fire Station, sa usa ka boarding house nga naa sa ikaduhang andana sa naubdaw nga building, nagsugod ang kalayo. Parayon pa ginasuta ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo, ingon man ang kinatibuk ang danyos. Sa maong mga gambalay, ana sa 18 ka magbanay ang apektado, 15 temporaryong nagtiner sa Barangay Hall Annex. Ang apo matud pa ni Norma nga mo graduate og elementarya adlong Biyernes, wala matud pay masuot human nalakip kasunog. Wala lagi siya masuot nga sinina kay wala jud lagi pinapupumaskin isa, wala jud ay busa nanawagan sila og tabang. Wala mo jud mga needs kami, wala jud mi tanan-tanan, wala jud mi nang pupurot-turot kami tanan busalo-surot kung sa ilang lang matabang na kanang gusto na kanang mga among mga sinina. Sinina na mo sir, mga kaon, mga gamit sa parang adlaw sir. Nya kay wala po may pang gasto-gasto po namo dire. Purot jud tanan. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Suportado sa Davao Oriental LGU ang pag-abli og bagong prangkisa og units alang sa dugang pampublikong transportasyon nga mobiyahe sa nagkadayang lungsod sa syudad sa probinsya. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa Davao Oriental LGU, nakigtagpo na si Governor Ninoy sa mga lokal nga opisyal sa Cooperative Development Authority o CDA aron isgudan ang pioneering program
alang sa transport sector sa Mindanao diin lakip niini ang probinsya. Gani dugang sa laraw ang pagpagula og route plan sa mga operator o galing makakuha og franchise permit gikan sa LTFRB 11. Nasayran nga nakigtagbo na sab matud pa ang CDA sa unom ka transport cooperative sa probinsya aron palumbuon pa ang maong plano. Nagtuo ang provincial government sa Davao Oriental nga makatabang sa pag-uswag sa ekonomiya sa probinsya ang maong plano. Mas palapdan sa Anti-Colorum Task Force sa Zamboanga City ang pagpanakop nila sa mga illegal nga sakyanan nga nagabiyahe sa syudad kung asa lakip na niini ang mga public utility jeepney nga napakyas nga mag-consolidate subay sa PUV Modernization Program. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibana-bana ang anaas sa 50 ka mga personahe sa kapulisan, LTFRB, City Traffic Management Unit o City Traffic Operations Management ang mangunay sa pagpanakop sa mga kolorom o mga sakyanan nga illegal nga nag-operate sa Zamboanga City. Apan karon, dili lang sila nakatutok sa mga kolorom nga tricycle. Lakip na ang mga public utility jeepney nga napakyas nga makakonsolidate subay sa PUV Modernization Program sa gobyerno. Accordingly, same directives coming from higher ups na to strictly enforce the anti-colorum violations sa mga public utility vehicle nandito sa Zamboanga City. Sumala sa City Police Traffic Enforcement Unit nga gina-account pa sa LTFRB ang mga PUJ sa Zamboanga City nga nahimo ng kolorum nga wala makapakonsolidate. Mas dako ang penalty sa mga kolorum nga PUJ kung itandi sa kolorum nga tricycle nga nasa 5,000 to 10,000 pesos. Pwede sab ma-impound ang sakyanan. Kaso lang sa LTFRB ngayon, because of the decision from the Supreme Court, according sa LTFRB, na suspend po yung adjudication po sa LTFRB with regards to the franchise. But sa LTO, kailangan pa rin po na i-adjudicate sila. Kung i-conform nila sa initial violation, wala po silang magawa. Most likely, mataas kasi yung penalty per violation sa LTO. Aabot yan ng 12,000 to 20,000 po kung may mga ibang violation pa po sila. Ang madakpan nga mga sakyanan, dadon sa mga impounding area sa LTO, lakip sa LGU nga nasa Central Business District. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Karong National Heritage Month, usa ka photo exhibit ang gimontar sa grupo sa mga estudyante sa General Santos City sa pagigalayon sa lokal nga kagamhanan aron sa pagpalapad pa sa historical awareness sa syudad. Ani ang report ni Tony Humamil. Sa paglabay sa panahon, tataw ang dakong kalambuan karon sa General Santos City, ang tuna capital of the Philippines. Apan unsa ba ang General Santos City kaniadto? Dungan sa National Heritage Month, among gipangutana kining pipila ka mga general kung nasayod ba sila sa kasaysayan sa ilang yutang na tawhan. I could say na gamay na lang ako nabalaan na history diri sa Jansan. Bali gamay lang siya, sir. Busa nagpahigayon og photo exhibit ang grupo sa mga estudyante sa Mindanao State University, ilawom sa AB History Program sa pagigalayon sa City Government of General Santos ug ubang tulunghaan. Kini aron makahatag og kaalam sa mga lumulupyo ug bisan mga langyaw kalabot sa kasaysayan sa lungsod. Yun nga yung concern namin. Maupod na naami photo exhibit there para at least man lang aware sila. This photo exhibit aims to para historical awareness, of course. Gusto na mo-aware ang mga tao sa kung paunsa na buo ang General Santos City. Gipakita sa maong exhibit ang pag-abot ni General Paulino Santos nga mao'y founder sa General Santos City, kauban ang first batch of settlers niadtong 1939. ug uban pang photo archive sa mga kanhi itsura sa mga nagkadaang lugar sa Jansan. Sa aming photo exhibit is we have 3 periods. Yung pre-analysis period kung saan ano ba before yung Jansan, kung sino yung mga importanteng figures. And then we have the analysis period. Dito yung pagdating ng mga Christian settlers and kung paano sila namuhay. And then the post-NLSA period, after ang mga happenings after the World War II kung naglago ba ang General Santos City. Kinisubay sab sa pagsaulog sa syudad sa Local History and Heritage Week. Ilawom sa City Ordinance No. 4 Series of 2021 matag ikatulong semana sa bulan sa Mayo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.
Nagpaabot og pasubo ang DILG ug PNP sa kabanay sa usa ka miyembro sa kapulisan kinsa namatay ato sa nahitabong engkwentro diyang gisilbi ang warrant of arrest sa usa ka kani miyembro sa Abu Sayyaf sa Tandubas, Tawi-Tawi. Ani ang dugang detalye. Personal nga gibisita ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. kauban si Chief PNP General Romel Francisco Marbil ug PNP Special Action Force Director General Mark Pespes ang duha ka mga miyembro sa PNP SAF kinsa nagpatambal sa usa ka pribadong ospital sa Zamboanga City Huwebes sa buntag. Giila kini nga sila Police Master Sergeant Alberto Olbis ug Police Master Sergeant Muhammad Lee Aharul. Nasamdan ang mga pulis lakip si Patrolman Ian Valdez atol sa pagsilbi sa warrant of arrest batok sa usa ka kani miyembro sa Abu Sayyaf Group nga si alias Adan sa Tandubas, Tawi-Tawi, Martes sa buntag nga misangpot sa pinusilay nga gikamatay sab sa sospek. Apan, nakabsan sa kinabuhi si Patrolman Valdez Miyerkules sa gabi. Talagang sa loss of blood. Yung dalawa po natin, tinamaan po sila dun sa mga hita nila. Practically, ito, pag kami namamatay, we don't take it lightly. We try to investigate, we try to know kung may problema kami dun sa operation. Nagpaabot sa iyang pahasubo si Secretary Abalos ngadto sa kabanay sa Patrolman Valdez. Kakalungkot ang araw na ito dahil nga ang isa sa ating mga bayaning mga kasama sa kapulisyahan ay namatay, nabawian siya ng buhay. Yung dalawa po kanina ay, lahat po sila ay mga bayani. Gihatagan og medalya ng katapangan ang namatayng pulis, samtang medalya ng sugatang magiting ang gihatag sa duha ka samdang pulis. Binigyan po namin ng medalya, pero ang importante ay sana sa mga nakikinig at nanonood ngayon, makita po ninyo ang tunay na tapang ng ating mga kapulis para lahat ay maging safe dito sa inyong lugar. Matod sa PNP SAF, ang maong operasyon dili basta-basta sanglit dunay patong-patong nga kaso ang sospek, ilabi pa nga misukol matud pa kini. Hindi naman perfect ang execution minsan dahil may vulnerabilities din tayo. Although may ino-observe tayong TTPs, yung techniques, tactics and procedures based on profiles ng ating target. Sa totoong situation, hindi maiwasan, sometimes nagyayari talaga. Apan bisan niini, padayon ang paggukod sa PNP sa mga notorious nga sospek. Marami po talaga tayo mga warrants po ngayon. Ang guidance ko lang coming from the Chief PNP natin, we want to serve all po yung mga heinous crimes, especially po yung mga ganito, mga matatas po yung mga raming mga warrants. So, mahirap lang is for them to locate us. Misaad ang DILG nga makadawat og presidential assistance ang kabanay ni Patrolman Valdez ug medical assistance alang kang Police Master Sergeant Olbis ug Police Master Sergeant Aharul kinsa dalahon sa ospital sa Camp Crame alang sa operasyon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Pinasahi ang nadawat nga regalo sa usa ka graduate sa Midsayap, Cotabato gikan sa iyang uyab. Sanglit usa kini kabuhi nga kanding. Ano ang report ni Justoni Humamil? Kung ang uban, money garland, cake o material nga butang ang nadawat isip graduation gift. Aba, kining usa ka lalaki sa Midsayap, Cotabato. Buhi nga kanding ang iyang giregalo sa iyang uyab. Si Camille Viloan ang babae nga nasa video kinsa gi-surprise sa giregaluhan og buhi nga kanding sa iyang boyfriend. Human siya makagraduate sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies sa Midsayap, Cotabato, with flying colors. Nakalampo si Camille sa iyang pagtuon og nahimong cum laude sa ilang batch. Sumala ni Camille, memorable ang maong higayon nga gisurpresa siya sa iyang boyfriend. Wala kuno siya nagdahom sanglit dili matud pa hilig og regalo og surprises ang iyang boyfriend. Busa nagpasalamat siya sa iyang uyab sa gipakita nining pagmahal ug pagsuporta kaniya. Ang iyang kalampusan daw kalampusan sab sa iyang partner. Sa karon nagsugod na sa pag-review si Camille alang sa board exam. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Kapin 200 kaparisan ang nagbayloay og I-do ato sa Kasalang Bayan sa Zamboanga City. Once again, kiss. Todo kita hunto-hunto punta for
Giselyohan na sa 235 ka paresan sa Zamboanga City ang ilang kaminyoon atol sa kasalang bayan adlaw Huwebes. Ang maong seremonya gipangunahan sa Zamboanga City LGU. Gawa sa libre ang kasal ang matag paresan, doon sa libreng wedding cake ug souvenir nga wine glass, lakip 10 kilos nga bugas. Libre na sab ang ilang handaan sa maong selebrasyon. Kini ang labing unang mass wedding sa syudad karong tuiga. Gani gipahimuslan gayud kini sa pipila ka Zamboangenyo sama na lang nila Jocelyn ug Carmelo Riambonanza nga kapin 30 ka tuig nang nag-uban. Daway kalipay ma'am ngayon ani nga nanatay ang ato ang kuan nanatay lisensya ba sa tong pagka kuan ba sa tong pagkapamilya kamahal kay sa palitonon ron libre man dako tag pasalamat. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.